Ang pag-uusapan naman natin ngayon guys, no, tungkol naman sa free will. Bakit nga ba bawat isa sa atin ay binigyan ng Diyos ng free will, no? Ano nga ba ang tunay na dahilan kung bakit ginawa sa atin ng Diyos na pagkalooban tayo niya ng free will, no? Ang free will guys, no, or in other words, freedom of choice ay gift ni God sa atin bilang isang tao, no? Ibig sabihin, binigyan tayo ng Diyos ng kalayaan na pumili sa kung ano man yung gusto natin sa buhay natin. Binigyan tayo ng Diyos ng kalayaan para makapag-decide tayo kung ano ang gusto natin gawin sa buhay natin, no? Na hindi tayo pinapakialaman ng Diyos sa mga desisyon natin sa buhay. Hindi tayo pinapakialaman ng Diyos kung ano yung mga choices na gusto natin gawin sa buhay natin, no? Kaya kapag nagkamali tayo sa kung ano man yung decisions or ano man yung mga choices natin sa buhay, wala tayong karapatan na sisihin si God dahil ibinigay sa atin ni God ang free will natin, di ba? Tayo ang nagkamali, i-take natin sa sarili natin yung accountability or responsibility sa pagkakamali natin, no? Kasi tulad ng sinabi ko, binigyan tayo ng free will na pumili at saka makapag-decide para sa sarili natin, no? Ganun tayo kamahal ng Diyos, no? Dito pa lang mapapatunayan natin na talagang mahal tayo ng Diyos kasi pinagkalooban niya tayo ng free will, no? Ibig sabihin, hindi niya tayo minamanipula, hindi katulad ng iba na yung ibang tao dyan, gustong manipulahin yung buhay ng kapwa nila pero hindi ganun si God, no? Kaya nga magtaka kayo, hanggang ngayon buhay pa rin si Satan, no? Kung tutuusin, kayang patayin ni God si Satan para hindi na makapamirwisyo sa mga tao pero hindi yun ginawa ng Diyos. Alam niyo ba kung bakit? Kasi no, kapag ginawa ng Diyos na pinatay niya si Satan, ibig sabihin wala nang choices ang mga tao, no? Wala nang option ang mga tao kung sino ang gusto nilang iserve sa buhay nila, di ba? Hindi ganun si God, no? Ang gusto ni God, magkaroon tayo ng free will kung sino ang gusto nating iserve, kung sino ang kilalanin nating Diyos sa buhay natin, no? Kaya hanggang ngayon nananatili si Satan kasi nga ayaw nga ni God na mapipilitan tayong iserve siya kasi ibig sabihin kapag pinatay ni God si Satan, wala na tayong choice, di ba? Wala na tayong ibang option, mapipilitan tayo na sundin si God, mapipilitan tayo na piliin si God kasi nga wala nang mapagpilian, di ba? Hindi ganun si God, ayaw niya ng ganun. Isa sa dahilan kung bakit binigyan tayo ng free will ni God, gusto niya kung iserve man natin siya, kung piliin man natin siya, gusto niya may genuine na pagmamahal tayo sa kanya, no? Ginawa natin yon dahil mahal natin siya, di ba? Ginawa natin yon na sinerve natin siya or pinili natin siya dahil sa pagmamahal, hindi yung napipilitan lang tayo, no? Kaya sana guys, no, itong free will or itong freedom na binigay sa atin ni God, gamitin natin sa tama, no? Para makapag-desisyon or makapamili tayo ng tama sa buhay natin. Para ang pagpili or ang desisyon na ginawa natin sa buhay natin ay hindi magdadala sa atin para sa kasiraan ng buhay natin, no? Ano ang sabi ng Bible tungkol sa free will, no? Sabi dito sa Galatians chapter 5 verse 13, "You, my brothers and sisters, we are called to be free, but do not use your freedom to indulge the flesh, rather serve one another humbly in love." Diba? Ang ibig sabihin, tayo nga daw ng mga Christians ay tinawag tayo ng Diyos para maging malaya tayo, no? Pero sana daw ang freedom na binigay ni God sa atin, gamitin natin ito para iserve natin yung kapwa natin, magkaroon tayo ng malasakit sa kanila, no? Mahalin natin yung kapwa natin, di ba? Pag malasakitan natin yung kapwa natin, no? Huwag natin gamitin yung freedom natin para sa sariling kapakanan lang natin, para sa mga selfish ambition natin, no? Kundi gamitin natin ito para makapag-serve tayo sa kapwa natin, no? Yun ang ibig sabihin ng Bible verse na ito, no? At saka pangalawa namang dahilan kung bakit binigyan tayo ng free will ni God, no? Gusto ni God ay magkaroon tayo ng moral growth. Ibig sabihin, gusto ni God matuto tayong pumili kung ano nga ba yung dapat nating piliin, yung mabuti nga ba or yung masama, di ba? Binigyan tayo ng free will para malaman natin kung ano yung nakakabuti para sa atin, no? So tayo, kung ayaw natin na magsisi tayo sa mga choices at sa mga decisions na ginagawa natin sa buhay natin, piliin nating pumili ng tama, no? Kung gusto natin na hindi tayo mapahamak sa mga decisions at mga choices na ginagawa natin sa buhay natin, lagi nating piliin na magdesisyon ng tamang desisyon, no? Para sa kaikabubuti natin, no? Para hindi tayo masira, no? Tulad ng nakasaad dito sa Joshua chapter 24 verse 15. "But if serving the Lord seems undesirable to you, then choose for yourselves this day whom you will serve, whether the gods your ancestors served beyond the Euphrates or the gods of the Amorites in whose land you are living. But as for me and my household, we will serve the Lord." Diba? Si Joshua ito nagsasalita, no? Sabi niya, ang nakasaad dito kung yung
sa tingin daw natin yung pag-serve natin sa Diyos ay hindi kaya-aya or hindi ka nais-nais para sa atin, no? Malaya daw tayong pumili kung sinong gusto nating i-serve, di ba? Kung yung kaaway man ni God yung i-serve natin, yun ang piliin natin kasi hindi naman tayo pinipilit ni God na i-serve siya kasi nga, kaya nga tayo binigyan ng free will dahil hindi nga sa pilitan ang pag-serve kay God, no? Gusto ni God magkaroon tayo ng genuine love sa Kanya, no? Pero si Joshua, anong pinili niya dito? Pinili niya at saka ng buong pamilya niya na i-serve si God. Dapat ganito tayo, no? Dapat maging katulad tayo ni Joshua na tama yung decision at choices na pinili niya. Pinili niya at saka ng buong pamilya niya na i-serve si God, no? Kasi alam niya yun ang tamang gawin, di ba? Kaya sana pamarisan natin si Joshua, no? Na tama ang ginawa niyang desisyon, tama ang ginawa niyang pagpili sa buhay niya at saka sa buong pamilya niya, no? Kasi alam na natin, guys, no? Kapag nagkamali tayo ng pagpili, hindi rin maganda ang consequences, no, na dala ng mali-maling pagpili natin, no. Alam naman natin na kapag tayo ay nagkasala or nag-disobey sa mga salita ng Diyos, anong nakasaad sa Bible, the wages of sin is death. Ibig sabihin, ang kabayaran ng mga kasalanan natin ay kamatayan, no. Ibig sabihin, kapag tayo nagkamali ng pagpili, nag-disobey tayo sa mga salita ng Diyos, alam na natin kung ano ang kahihinatnan natin. Hindi tayo mapagkalooban ng eternal life kung hindi ang punta natin doon sa hell, diba? Which is second death, no? Kasi doon ay forever torment doon, no? Tsaka forever na punishment na ang mararanasan natin doon kapag doon ang punta natin, no? At tsaka, pangatlo naman na dahilan kung bakit binigyan tayo ng free will ni God, no? Isa sa dahilan kung bakit binigyan tayo ng free will ay para magkaroon tayo ng meaningful relationships, di ba? Ibig sabihin, ang free will na ito, binibigyan tayo ng kalayaan para pumili tayo kung sino yung gusto natin na pakisamahan sa buhay natin, kung sino yung gusto natin na maging kaibigan, kung sino yung gusto natin na maging malapit sa buhay natin, or kung gusto ba natin na magkaroon ng relationships kay God, no? Kaya nga si God binigyan tayo ng free will kasi gusto niya kusang loob natin na gawin yun. Ayaw niya na napipilitan lang tayo, no? Kung gusto natin na hindi tayo magkamali sa mga choices or mga decisions na ginagawa natin sa buhay natin, mag-seek tayo ng guidance kay God, no? Kasi sa pamamagitan ng divine grace ni God, bibigyan niya tayo ng discernment kung paano tayo pumili ng tama or paano tayo makapag-decide ng tama, no? Para hindi tayo maligaw ng landas kasi hindi ibig sabihin, binigyan tayo ng free will, kayang-kaya na nating mag-decide para sa sarili natin. Kasi bilang tao, no? Hindi tayo perfect. Ang kaalaman natin ay limited lang. Kung ayaw natin na magkamali ng mga decisions at mga choices natin sa buhay, mag-seek tayo ng guidance kay God para i-direct tayo ni God sa path natin, no? Magkaroon tayo ng tamang mga decisions, magkaroon tayo ng tamang choices sa buhay natin para hindi tayo maligaw ng landas, no? Kaya sana, guys, no, bawat isa sa atin, yung freedom na pinagkaloob sa atin ni God or yung free will na pinagkaloob sa atin ni God ay gamitin natin sa tama, no? Gamitin natin para makapag-desisyon tayo ng tama, para makapamili tayo ng tama, no? Sana piliin natin na gumawa ng tama, piliin natin lagi na i-serve natin si God, piliin natin na i-serve natin yung kapwa natin kasi alam naman natin na kapag ginawa natin yun, no? Ang reward, malaki ang reward na nag-aantay sa atin doon sa kaharian ng Diyos, di ba? Na kapag ginawa natin, ang pinili natin na i-serve ay siya, di ba? Kung pinili natin na i-serve yung kapwa natin, alam na natin kung ano ang reward na nag-aantay sa atin, no? Yung eternal life na pinakamahalaga talaga na ma-experience natin yung eternal life doon sa kabilang buhay, no? Doon sa kaharian ng Diyos, no? Kaya sana, guys, no? Mag-pray tayo na huwag tayong magkamali sa pagpili or huwag tayong magkamali sa mga decisions na gagawin natin sa buhay natin. Siguraduhin natin na ang mga decision making natin or mga choices natin sa buhay ay naka-align sa mga salita ng Diyos para hindi natin ikakapahamak itong mga decisions na ito balang araw, no? Kaya sana, guys, no? Sana magkaroon tayo ng discernment regarding sa mga choices at saka sa mga decision making na gagawin natin sa buhay natin, 'di ba? Para na rin sa kaayusan natin, para huwag tayong maligaw ng landas at lagi nating tahakin yung tamang landas ng buhay. Kailangan nating pumili ng tama, di ba? Kailangan nating gamitin yung free will na pinagkaloob sa atin ng Diyos sa tama, no? So, yun lang naman yung aking mai-share sa araw na to, guys, no? Sana may natutunan kayo sa akin. Hanggang dito na lang yung aking video. Bye-bye and God bless you all. Bye-bye, everyone!